Hi guys, narito ang ika-45 kabanata ng pagbalik sa nakaraan ng makapangyarihang mandirigma at strategies. Tara at simulan na natin ang kwento. Tama si Panginoong Yeshu. Mabuti na lang mayroon tayong mga bagong elixir. Tumaas ang ating lakas. Bukod pa rito, gamit ang 9 transformation pill, ang ating bilang ng mga patay at nasugatan ay lubos na mababawasan. Naalala ng City Lord ang ating bida. Nag-isip ang City Lord. Patanong na sabi ng isa. City Lord, wala. Oh, by the way. Mag-ingat sa mga tao mula sa dark. Bukod sa mga problema, hiniling sa akin ni Panginoong Yemo na ibalik ang isang bagay. Pakitingnan, may nilabas ang City Lord na libro. Ibinigay nito sa matanda. Natagpuan ni Panginoong Yemo ang aklat na ito mula sa isang sinaunang yungib. Wala siyang ideya kung anong mga materyales ang bumubuo sa aklat o hindi niya naiintindihan ang mga salitang nakasulat dito. Binuksan nila ang libro. Pagbukas nila nagliwanag ito. Ano ba ang purong puwersa ng kaluluwa? Hindi ko pa naranasan ito dati. May ilang larawan ng mga demonyo na espiritu dito. Ano ang iba? Saan nakuha ang aklat na ito? Nakuha ito ng sumisid si Panginoong Yemo sa malalim na yungib ng demonyo na hayop at nakuha ito mula sa bangkay ng isang eksperto. Ayon sa ating mga haka-haka, ang eksperto na iyon ay nakarating na sa rurok ng ranggo ng alamat. Sa kasamaang palad, ang yungib ay masyadong mapanganib para kay Panginoong Yemo. Hindi na siya nakapasok ng mas malalim. Kaya umatras lang siya matapos niyang makuha ang aklat na ito. Ito ay dapat na isang lumang kayamanan. Gayunpaman, hindi natin maintindihan kung ano ang nakasulat dito. Si Panginoong Yezong sa Holy Orchid Institute, ay may isang henyo na bata. Marahil ay kaya niyang basahin ang aklat na ito, kahit nakasama ang Book of Divine Lightning Fire. Dapat ba nating anyayahan siya? Huwag mo na siyang banggitin. Nagtinginan ang dalawa. Pinagpapawisan ng City Lord habang nakatingin sa matanda. Ganon din ang matanda, City Lord. Ang bagay na ito ay nakuha gamit ang panganib ng buhay ni Panginoong Yemo, kung kaya nating masira ang misteryo ng aklat na ito. Magiging kapaki-pakinabang ito para sa buong lungsod ng kaluwalhatian. Hinihikayat ko ang City Lord na ibaba ang iyong mga personal na sama ng loob. Sige, kung ganoon ay guguluhin ko si Panginoong Yeshu para pumunta at anyayahan siya. Hindi ko ipapakita ang aking sarili sa bagay na ito. Sagot ng matanda, oo. Aalis na ako. Ipinakita ang tinutuluyan ng ating bida. May naglalakad. Ang mga kondisyon ng looban dito ay medyo maganda. Mukhang hindi pinagmalupitan ni Yezong si Nieli. May napansin ang matanda, ang kapatid ng ating bida habang nagkukultivate sa tabi ng puno. Ang puwersa ng kaluluwa ng batang ito ay hindi bababa sa 3-star bronze rank, pero mukhang 6 o 7 taong gulang lang siya. Paano sa mundo? Mabuti na lang ang ganitong henyo ay pinuprotektahan sa loob ng mansyon ng City Lord. Kung nalaman ng Dark Guild ang tungkol dito, tiyak na gagawin nila ang lahat para maalis siya. Iyon ay dapat na ang nakababatang kapatid ni Nieli. Ang ikatlong kamay ng pamilyang Snowwind. Ang mahusay na Black Gold Demon Spiritualist. Si Panginoong Yeshu, mayroon bang bagay na ipinunta mo rito para bisitahin ako? Ipinakita ang ating bida habang papasok ng tarangkahan. Sa isip ng matanda, madalas akong naglalakbay ng matagal kasama ni Panginoong Yemo. Kinikilala pala ako ng batang ito. Hihi, kumusta? Ako si Yeshu. Gusto kong. Napahinto ang matanda sa pagsasalita. May dumaan ng mabilis. Si Peipei ay pumatong sa ulo ng ating bida. Si Peipei ay tumingin sa matanda. Sa isip ni Lord Yeshu, iyon ba ay isang manika ng kaluluwa? Narinig kong may isang matalino at may kaalamang bata na lumitaw sa ating lungsod ng kaluwalhatian. Kaya napunta ako para tingnan. Habang nasa isip niya, mayroon pa nga siyang manika ng kaluluwa. Tiyak na hindi siya ganoon kasimple. Narinig ko ang mga chismis na si Nieli ay may ilang pambihirang talento. Kaya napunta ako para makilala ka. Hindi naman ganoon kasimple na magkaroon ng bisita na si Senior Yeshu, tama. Sa isip ng matanda, hindi siya katulad ng isang maliit na bata. Mayroon akong hiling na pumunta rito ngayon. Sa isip ng ating bida, talagang mayroon siyang hiling. Akala ko ay ipinadala siya ng City Lord para magdulot ng gulo. Haha, Panginoong Yeshu, pwede mo nang sabihin ng diretso.
Tiyak na sasagutin ko ang anumang alam ko. Ikaw ay si Zion Sr. Ibig sabihin ay senior ko rin. Sa isip ng matanda, kaya pala galit na galit ang City Lord kay Nia Lee. Cough cough, may kinukuha ang matanda, Nia Lee, nang naglalakbay ako kasama ni Panginoong Yemo. Natagpuan namin ang bagay na ito. Pwede mo bang tingnan kung ano ito? Iniabot sa ating bida, paghawak ng ating bida sa isip niya. Ang aurang ito, ang bagay na ito ay tiyak na pambihira. Binuklat na ng ating bida at nakatingin din si Peipei. Nagsalita si Peipei. Ano ito? Mukhang wika ito ng banal na imperyo. Nagulat si Lord Yeshu. Kaya pala itong magsalita. Pagpapaliwanag, kapag ang puwersa ng iyong kaluluwa ay sapat na, maririnig mo ang pagsasalita ng manika ng kaluluwa. Sinasabi mo pa ring malawak ang iyong kaalaman. Hindi ito ang wika ng panahon ng mga banal na imperyo. Napatanong din si Peipei. Nagpaliwanag na ang ating bida. Ito ang wika ng Woodland Empire matapos masira ang banal na imperyo. Hindi ba't nag-evolve pa rin yun mula sa panahon ng banal na imperyo? Humph. At least nahulaan ko ang 80 hanggang 70% nito. Oh, kung ganoon, bakit hindi mo sabihin sa akin kung ano ang tungkol sa aklat na ito? Mukhang isang uri ito ng teknik sa pagkontrol ng demonyo na espiritu. Ang pattern ng inscription na ito ay dapat na isang uri ng manipulasyon ng demonyo na espiritu. Hihihi, sa pagkakataong ito, tama ka ng 20 hanggang 30%. Wala kang alam at nagmamalaki ka pa rin. Walang kaibahan ito sa hindi pag-alam. Gusto mo bang sabihin ko sa iyo? Humph. Kahit na ang kanyang manika ng kaluluwa ay naiintindihan ng ilan dito. Sa isip ng tanda, si Panginoong Yemo at ako ay hindi naiintindihan ng anumang nakasulat dito. Hindi ba't, Senior Yeshu, wala ba kayong tao na makakaintindi nito? Pinagpawisan ng matanda. Hindi lahat. Hindi ko alam kung saan nakuha ni Senior Yeshu ang aklat na ito. Ang aklat na ito ay hindi basta-basta. Kailangang ingatan ito ni Senior Yeshu. Ang aklat na ito ay nagtatala ng isang array na tinatawag na 10,000 demonic beast array. Ano iyon? Kaya nitong kontrolin ang libo-libo hanggang sa 10,000 demonyo na hayop na may ranggo ng black gold at pataas. Paglikha ng isang super array, kahit na ang mga demonyo na espiritualista na may ranggo ng alamat. Kapag pumasok sa array na ito, madaling mapatay, napaisip si Peipei, mula sa aking pagkakaintindi sa pattern ng inscription at mga guhit. Dapat ay tama ito. Hindi ko akalain na makikilala niya ang mga salita mula sa panahon ng Woodland Empire. Mas magaling siya kaysa sa akin. Kahit na ang isang eksperto na may ranggo ng alamat ay maaaring. Ang kapangyarihan na ito ay masyadong nakakatakot. Ano ang mangyayari kung may 10,000 demonic spirit array malapit sa mansyon ng City Lord? Hihi, kung sapat ang mga demonyo na espiritu, kahit na ang kalaban ay may 12 ng demonyo na espiritualista na may ranggo ng alamat, hindi pa rin sila makakapasok sa mansyon ng City Lord. Totoo ba ito? Oo naman, kung kaya nating ilagay ang array na ito malapit sa mansyon ng City Lord. Maaari nating gamitin ang mga depensa sa ilalim ng lupa ng mansyon ng City Lord para protektahan ang karamihan ng mga tao sa lungsod. Kung ganoon, kaya mo bang ilagay ang 10,000 demonic spirit array na ito? Ang paglalagay nito ay hindi dapat problema. Sundin lang ang nakasulat sa aklat ay dapat na okay. Pero, ang paglalagay ng 10,000 demonic spirit array ay nangangailangan ng napakalaking oras. Masyadong nakakapagod. Bukod pa rito, ang mga materyales na kailangan ay napakahirap ding makuha. Kailangan ng halos 10,000 black gold rank demon spirits. Ang pagtitipon ng napakaraming demonyo na espiritu ay simple. Gaano katagal ang kailangan para matapos ito? Ang ganoong lakas na array. Malamang ay mangangailangan ng hindi bababa sa 10 hanggang 20 taon para matapos itong ilagay. Tama, sa isip ng matanda, hanggat kaya nating ilagay ang array. Kahit gaano katagal o gaano karaming pera ang gugugulin. Magkakahalaga ito. Ito ay isang anteng-anteng na nagel iligtas ng buhay para sa lungsod ng kaluwalhatian. Sumagot ang ating bida. 2 buwan. Natigilan ang matanda. Ano ang problema? Sa isip ng matanda, 2 buwan lang ang kailangan para matapos. Talagang kahanga-hanga. Mahusay. Bilang kinatawan ng mansyon ng City Lord.
Formal kong hinihiling ang iyong tulong sa paggawa ng 10,000 demonic spirit array. Paano ba iyon? Natatakot akong hindi ako libre, at tumigil ang mundo. Walang oras para dito. Ang gawaing ito ay tungkol sa kaligtasan ng daan-daang milyong mamamayan sa lungsod ng kaluwalhatian. Bilang mamamayan ng lungsod ng kaluwalhatian. Paano? Tama ka, mamamayan ako ng lungsod ng kaluwalhatian. Pero wala akong obligasyon na tulungan ang mansyon ng City Lord sa bagay na ito. Tama, hindi imposible na tulungan kayong ilagay ang 10,000 demonic spirit array na ito. Pero Senior Yeshu, ikaw ay isang kinatawan ng mansyon ng City Lord, tama. Kung gusto mong tulungan kita sa paglalagay ng 10,000 demonic spirit array. At least pakiusapin mo ang City Lord mismo na makipag-usap sa akin. Sa isip ng ating bida, noong nakaraang beses, halos mapatay ako ng City Lord. Ngayon ay hindi man lang siya lalapit para humingi ng tulong sa akin. Ulo niya haha, kaya gusto niya ng ilang benepisyo. Ha! Nieli, kung handa kang tulungan kaming ilagay ang 10,000 demonic spirit array. Malaki ang maitutulong mo sa buong lungsod ng kaluwalhatian. Maaari naming bigyan ka ng malaking halaga ng mga mapagkukunan sa pagsasanay. Teka, sa palagay ni Senior Yeshu, anong mga mapagkukunan sa pagsasanay ang kaya ng mansyon ng City Lord na ibigay sa akin? Hihi, soul nurturing pills, soul concentrating pills, o kahit na ang maalamat na soul tempering pills. Makukuha mo ang anumang pill na kailangan mo. Kahit anong teknik sa paglilinang. Kung gusto mo ito, matutulungan ka naming makuha ito. Natigilan si Nieli at Peipei. Senior Yeshu, malamang ay kakabalik mo lang mula sa labas ng lungsod. Hindi ba sinabi sa iyo ng City Lord na lahat ng mga formula ng elixir ay ibinigay ko? Kung kailangan mo ng soul tempering pills o mga kaugnay na bagay, ipaalam mo lang sa akin. Kaya kung ilabas ang 3 hanggang 5,000, nagulat ang maganda. Sasabihin ko na lang, mayroon akong maliit na kahilingan. Anong kahilingan? Ang aking kapatid at ako, gusto naming lumipat sa Zion Yard at manirahan kasama si Zion. Kung hindi, wala akong makikita at hindi ko malalagay ang 10,000 demonic beast array. Natigilan ang matanda at tumulong ang sipon. Magkatitigan ang dalawa habang may dumaan hangin. City Lord Mansion. Nagalit ang City Lord. Napatayo ito bigla. Binasak nito ang kanyang inuupuan. Ang hayop na ito, ako, Yezong, ay pupunitin siya ngayon. Mawawala na siya sa pagsikat ng araw bukas. City Lord, pakikalma sa bagay na ito. Ito ay tungkol sa kaligtasan ng daan-daang milyong mamamayan sa lungsod ng kaluwalhatian. Pakiisipang muli, anong 10,000 demonic beast array? Maliwanag na naimbento lang ng batang iyon. Ginamit ng batang iyon ng Diyos na nakakaalam kung anong mga magagandang salita para lokohin ang aking anak na babae. At ngayon ay sinusubukan niyang lokohin ako gamit ang isang bagay na hindi umiiral. Ito ay simpleng pag-asa niya. City Lord, hindi sa tingin ko ay nagsisinungaling si Nieli. Kung gusto niyang magsinungaling, maaari niyang sabihin ang 5 hanggang 10 taon. Pero sinabi niyang 2 buwan. Kung hindi niya malalagay ang array, malalantad siya. Kahit na kaya niyang ilagay ang 10,000 demonic beast array. At gusto niyang makipag-usap ng mga kondisyon sa akin. Imposible, pupunta ako sa kanyang looban ngayon. Kung hindi niya ilalagay ang kanyang puso sa paglalagay ng 10,000 demonic beast array. Huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos. Sandali, City Lord. At dito nagtatapos ang kabanata. Maraming salamat po.